3 to 6 months, wala nang droga. Ano yung nagmatter? Yung sinabi niya magwa-war on drugs siya, sinabi niya na papatayin ko kayo. Oh, panagutan niya. Sinabi niya rin na siya magpapakulong. Asa siya ngayon? Magpakulong siya. Nagkaroon ng katahimikan doon sa aming lugar. Nawala yung mga problema namin. Nung merong bill. Ulul, hindi lahat. Tigilan mo kami. Bill. Nakita namin na merong tunay na bill. Yung sinabi niyang Nakauwi ako ng 2018, no? FL patapos na. Doon sa lugar namin, wala lang. Sa Taguig. Talamak ang kuhaan. 2018. Oh. Sige, banata mo yan. Oo, bobo to eh. Di ba, Boss Axel? Biruin mo. Yun na, wala daw naniwala. Naanin nyo na nga eh. Yung mga sinimulan. Nung sinabi niya na lilinisin niya Manila Bay, nakanganga kami. O, ba't ka nakanganga? Tanga ka pala eh kung dyan nilagay yung mga dumi. Pakinggan natin tong 7 kilong bigas. Badong ha? I now ask all the rice holders, cartels, and their protectors. Akala ni Badong, magaling na siya. Kagad. Kaya pala taga Pangasinan, Soto, ayaw nila kay Sara. Oo. Eto, no, biruin mo. Si Badong, hindi pala nire-research. Kaya pala, hindi mo nire-research, pero ang yabang mo, gusto mong i-debunk. Hindi ka nagre-research. They say it can't be done. Ay, oo, ayan. Mamadam, yan na rin yung play ko eh. Thank you very much. Manmaktant name. You know that I know who you are. Oh, dito so na to. Stop. Kilala niya raw yung mga kartel. And I know that you know I know you. Oh, yun ang sabi niya. You know what I did last summer? Sabing ganon. Oh. With the people. Pero meron ba siya napahuli nung kapanahunan niya, Badong? Assignment mo yan. Para sa akin, alam na ni Badong, alam din daw alam daw ni Duterte kung sino yung mga humaharang ng bigas. Ayan. Pero may nahuli siya. May napahuli ba siya? Kailan nagkaroon ng hulihan ng bodega na nag-i-store ng bigas? Kamakailan lang. Na ang pagsabi nyo pa, si Congressman Erwin at saka si Speaker Martin mga e-politiko. Ma'am Rachel, PBBM loyalist pa rin. Oo naman. Oo naman. I hate to power sometimes is not a good thing. But I hope I will not have to use it against you. Naks na. Talagang di mo naman gagamitin. Consider yourselves warned in your ways now, or the full force of the state shall be brought to bear upon you. I am directing all intelligence agencies to unmask the perpetrators of this economic sabotage and our law enforcement agencies to bring them to justice. We are also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We are working para sa long-time solution. Kasi nga naman, hindi daw band-aid solution ang mga naiisip ni Duterte. We need to switch from the current quota system in importing rice to... Sino? Sino nagpauso ng pa-import-import? Oh, Trixie! Pucha. Pawis-pawis na... Si Trixie Angeles, oh. Pawis-pawis, nagbablog. Pucha, 1,000 nanonood sa'yo, pawis-pawis ka, nagbablog. Pucha, yung
Nguso mo sabog. Biruin mo yung nguso ni Trixie Angeles. Ilayo mo naman sa mic yung... Akala ko kakainin mo yung mic mo eh. Nasa Trixie Angeles, kayang kainin yung buong screen niya. Lang yan na yan, no? Pag nakita niyo si Trixie, mo siya, dugyot ang punga. Kayo ba, eto tanong ko lang ha, kayo ba mga DDS wala kayong planong maligo? Tipid-tipid sa tubig, ganon? Mamili siya lugto. Di ko na binoto si Digong. Pero, iginalang ko ang mga bumoto sa kanya parati na si Duterte dahil siya ang hinalal kahit natutol ako na maging Pangulo niya. Tama si Madam Miriam, worst siyang, worst. A tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. The price of rice to be reduced up to 7 kilos. Hindi, pero pagka i-analyze ako to, badong kasi tanga ka, hindi ka nag-research eh. Sa akin ha, pagkakaintindi ko rito, ibababa lang naman. Hindi naman ibaba into until 7 pesos per kilo. Kung hunger strike sa mga DDS, no ligo strike. Mag-i-strike kami. Hindi kami maliligo. 7 pesos ang po dyan. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Lower the inflation significantly. Badong! Badong! Eto hindi pangarap to, may datos to, may basihan, pinagplanuhan, pinag-isipan. Nangyari ba? Hindi. Nga. Kita mo? Sabi ko sa inyo eh, pinaka-the best niyan, si PRRD, tigilan nyo na. Huwag nyo nang gamitin. Para at least mamatay ito na may dignidad. Mamatay ito ng ano. Hindi, ako Ma'am Gemma Garais, shout out. Para at least, alam mo yun, kung meron pang natitirang respeto sa mga Pilipino para kay PRRD, no, di sana tigilan niya. Di ba, Ma'am LB Valdez? Ano yan? Anong hunger strike? Hunger strike ba? Literal ba yun na magbe-baseball? Saan ginagamit yung strike? Di ba sa baseball? Wala kasi si kanina si Boss Axel eh. Oh, Boss Axel, alam mo ba kung saan ginagamit daw yung yung kick-off? Sa football daw. Akala ko seryoso si Badong eh. Oh, 7 pesos per kilo ha. Pwedeng dalawa yan. Pwedeng dalawa. It's either to reduce the price per kilo. Kunyari, 40 kilo at that time. What they're hoping, the government or the administration of PRRD during that time, and I do think what he was stating on his SONA is that the price of rice will be significantly reduced per kilo, mababawasan ng 7 pesos lang. Sana ganun. O yan binigyan na kita Badong Partida yan. Sa'yo na yan. Most probably what he's saying is that, kasi magulo magsalita to eh. Double speak. Di ba yung English yung Kasi yung pagsisinungalingan dito lang yan eh. No? Yung level ng double speak dito. Pag magaling ka na magsinungaling, putya yung parang norms mo, double speak lang.
So ang sabi niya, maybe we can lower the price significantly daw, or yung into 7, hindi ko alam Mang Kanor! Ang iniisip ko lang, baka kung 40 ang bigas that time, he wanted to significantly reduce it into 7 peso per kilo. So magiging 33. Ayun. Baka ganun lang. Pero baka joke lang daw to, sabi ni Mama Marty. Hindi mo niya alam kung kaya nag-joke to eh. Yan. Darating yung time, maano to eh. The boy who cried wolf. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Today! Ngayon na, in-implement niya pero wala pa rin. Wala pa din. O pwede rin sa bowling, yung strike. Kita mo, silent na. Si Ma'am Lingat, si Boss Lingat, oh. Wesesel Lilma. Lingat, napakomment. Lilinisin niya. Kinaya niya. Yun yung pagkakaiba ni Duterte. Sa inyo, yan na lang nga ang pinangako. Dahil siya, bakit? Yan na lang, yan ang sentro ng pangako, yung 20 pesos na bigas. Sentro. Kasi, dyan dinadali ng mga dilawan. Lalo na, si Alan Cayetano rin, dyan din dinadali. Ha? 20 pesos na bigas? Uy, hindi ano yan. Campaign promise daw yun. Oh. Joke yan dahil nung time niya, ibinalita yung 80 pesos. Alam niyo kung saan nagmula yung 20 pesos na bigas? Ipapaliwanag ko na sa inyo kasi ayaw niyo Oh, yan ha. Papaliwanag mo. Sigurado ka ha. ipapaliwanag. Dahil siya yung Department of Agriculture Secretary. Tanga! Bobo! Camping! Noon ibig sabihin, na-predict na ni ni PBBM na mananalo siya. At pag nanalo siya, alam niya na kagad na hahawakan niya yung agriculture. Kaya nga pala, yun, alam niyo kung saan nagsimula? Putsang inang gago. Seryoso pa eh. Sasabihin ko na, kung saan nagsimula yung 20 pesos na bigas. Alam niyo kung bakit? Dahil siya ang sekretary ng Department of Agriculture. Ay nako, Ma'am Senjang, shout out. Nakakatawa pala talaga to si Badong. Bobo. Ang bobo mo, Badong. Si Pangulong Marcos yung Department of Agriculture Secretary nung sinabi niya yung 20 pesos na bigas. Yan yung sentro ng kanyang pagiging Secretary of Agriculture. Yun pala yung sentro. Kailan lang ha? Nakukuha ninyo? Oh. Yun yung esensya kaya niya hinawakan. Yung pagiging Naniniwala ba kayo rito? Hindi ba nung campaign pa sinabi ni PBBM? Agriculture Secretary Oh. para maging 20 pesos yung bigas. Oh. O, yan na nga. Diyan na kayo nag-stick sa 7 pesos na bigas. Hindi na po presidente si Digong eh. O kaya nga eh. Si PBBM, hanggat presidente siya, active yan. Hindi siya nagbigay ng deadline dyan. Kaya nga sabi niya, hindi siya magbibigay ng deadline. Hindi niya binigyan ng deadline yan. Yang pangarap niyang yan. O sige, kahit sabihin niyo pangako. Malay niyo, matupad yan. Hindi pa siya tapos. Ang pinagkaiba ni PRRD, natapos niya, pero hindi niya natupad. Tapos na siya. Hindi niya natupad. At hindi niya na matutupad dahil hindi niya na siya makapaglakad. Oh, campaign aspiration. Oh, yan. Yan. Badonggong. Badongdong. Principal ka pa naman.
Alam mo, may mga matatalino tayong kaibigan dyan, kay Badong. Sana kayo, no, i-correct nyo to, no? Pa-i-correct naman to. Bobo eh. Ay, kayo kami mga, nagkakamali din kami. Pagka, kunyari ako may mali, i-correct nyo ako. Pag ganito ka bobo, putya, i-correct nyo lalo. Bobo eh. Sabi ni Nanay Shelly, akala ko noon si Duterte ay isang pag-asa ng Pilipinas. Tinanggap ang kanyang pagkababaero at palamura in exchange for him to deliver. Butata pa rin pala tayo. Oo. Biruin mo, ialis na natin yung panchuchup-chup sa mga babae. Kailan hindi magbigay ng date si PBBM sa lahat ng ginagawa niya? Lahat yan, active yan. Lahat yan nakalista. Lahat yan meron na sinabi. Oh. Kayo, ang daming mga naninira. Itong mga to, ligaw na tong mga to. Kutya, lalo silang naligaw nung nagdadaldal na si Duterte na dignified. Most dignified. It's more dignified than me. Alam mo ba yung Badong? Yun palang sampal sa inyo yun. Yun ay isang pag-amin ni Duterte na mas magaling. Naintindihan mo yun, Badong? Hindi po kami naghanap. Alam niyo kung bakit hindi namin hinanap yung 7 pesos kung totoong yan? O, palagay na natin na meron talaga. Nahanap nyo nga eh. Bobo, so na yan eh. Ito pa, dyan sa mga nanonood dyan, ito pa isang patunay na bobo talaga to. Kung bakit bobo ka, so na yan eh. Kala ko ba kilala mo si PRRD mo? Tapos meron pa sinabi si PRRD, supportan si PBBM, ba't ka bumitaw? Alam nyo kung bakit? Ako magsasabi kung bakit bitaw kayo ng bitaw na hindi nyo kayang sundin si PRRD. Dahil si PRRD mismo, baliw. Pabago-bago yung utak ni PRRD. Sabi niya nung una, suportahan. Sabi niya, walang pulburon. Sabi niya, adik. Sabi niya, nandun sa Ngayon, dignified. Pinaka-dignified sa buong mundo. Oh, anong tawag dun? Baliw. Balentong. Di ba, Boss Miragay, parang manunuli. Iyang si Badong, inggit sila. Ma'am Luz, Maurishima. Wala ka ba dong balugoon ka sa buhay? Alam niyo kung bakit hindi namin hinanap? Sa dami na nakita namin, napanganga na kami. Putang galing. Huwag kang nga gago. Ano itong presidente na to? Oh. Tingnan ko nga kung mga ka talaga. Dati doon sa lugar namin, mga ate ko na yung namumuno doon ngayon. Okay. Pucha, sa lugar nyo, adik mga namumuno. Saan lugar yan? Pucha, dyan sa Bulacan? Biruin mo, ang principal, bobo. San Del Monte, Bulacan ba? Oh, biruin mo dyan pala sa San Del Monte, Bulacan, ang mga namumuno dyan, mga adik. Ang principal, bobo. Tapos yung adik, yung principal, manyakis at bobo. Tapos yung mga namumuno daw, ayon sa principal na bobo, mga adik. Kaya naman kayo dyan. Shout out, San Del Monte, Bulacan. Kung ako, aalis na ako dyan. Kung naniniwala kayo kay Badong, aalis na ako. Bobo eh. Bobong principal na manyakol. Na. Ang galing naman ng presidente na to. Ha? Ang galing? Ang galing sumupsop. Pucha, yung mga na-lips to lips niyan, anong nangyari? Kung meron mga 40 babaeng sinupsop na on public, meron. Nakita niyo yung, di ba? Yung umakyat sa ating mga DDS dati, wala may sagot. Pag sinabi ko, sinupsop. Sinupsop pa ni Duterte. With tang. Oh, may asawa, nilitil. Puta. Okay lang, pahig na may asawa. Presidente kasi yun. Puta na. Nilips to lips.
Yung asawa mo, nilaplap ni Duterte. Oh. Buti sana kung medyo may itsura-itsura eh. Pucha, nilaplap ng mukhang... Ganun itsura, nilaplap yung asawa mo. Badong ha? Badong, mas may itsura ka pa kay Duterte. Pangit ka pero mas may itsura ka kay Duterte. Ang daming napagawa. Oo. Ang galing ng presidenteng Totoo, Badong, correction. Konti lang nagawa. Sa build na 120, let's say 120, give or take, 120 projects sa build, less than 50% lang ang nagawa. Ha? Pagpalagay mo 30% yung nagawa, 20% yung nagtuloy, 50% walang galaw. Yung the rest, inabsorb ni PBBM, dinagdagan pa, kaya tinawag na Build Better More Motherfucker. Lalo, pag nalaman mo kay PBBM, pucha, yan nga mo, automatic na yan. Bobo ka kasi. doble. Oh. Na doble ang sweldo ng mga sundalo at militar. Ay, ang dumoble na sundalo ng mga pulis, hindi si Duterte, si Trillanes, bobo! Sinong gumawa ng batas niyan? Yung mismong binuska ni Duterte. Yung mismong sinabihan at sinira ni Duterte. Siya gumawa ng batas at yan ang isang magandang patunay na credit grabber yang si tanda mo. Credit grabber ka ng ina mo ka. Yan mga pinagmamalaki mo, suplak lahat. Bobo. 12 of 119 ang natapos. 12 of 119? Takaya naman yung build pa more. Build. Ang daming nagawa, 12. Isang project kada isang taon. My goodness, Badong. At mga Pucha. Mas madalas pa mag-birthday si Digong kaysa sa mga project niya. pulis. Oh, Ang galing naman ng presidenteng ito. Sinara yung Saan? buong isla ng Boracay. oh. At nung binuksan, mas maganda na. Ay, maganda na. Eh, syempre nilinis. Hindi, okay yan. Ipagmalaki mo. Pero wag kang nga. Ang galing naman ng presidenteng to. Oh, Libre ng edukasyon sa hanggang kolehiyo. sabihin ko pa sa'yo kung sino nagsulat ng bill, sinong gumawa ng bill na yan? Lahat na lang credit grabbing, gano'n. Galing naman ng presidenteng ito. Maalala pa ba namin yung 7 pesos na bigas? Eh, syempre, alalahanin mo, isa sa ng pinangako yun. Tanga! Ganyan mo, gaguhin yung mga viewers mo. Na porke pinangako. Bobo no? Binigyan ng 300 pesos. Pero, ang pangako, 20,000 pesos. Binigyan ng 300 pesos. Kasi wala kang pera eh. Ngayon, pinangakuan kita ng 20,000 pesos. Pero binigyan kita ng 300. Sabi ko sa'yo, gastusin mo yan kahit anong bilhin mo. Ikaw naman, dahil tanga ka. Okay. Pero pinangakuan kita. Iintindi mo pa ba naman yung the rest na, na 20,000 pesos? Meron ka ng 300. Ganyan ang ginagawa sa mga mamamayang bobo. Buti na lang, matalino na tayo. Alam niyo kung anong kahulugan yan? Oh, ano? Bakit niyo sinisiraan na lang si tatay? Hindi namin sinisiraan. We're just stating facts. Ibigo? Oh. Sa kawalan ninyo ng maipagmamalaki. Ha? On the top of my head, gusto mo? Magbanggit ako? Ha? O ayaw mo? Baka dun pa lang sa namigay ng sa Davao, binigyan ng lupain. Namigay ng mga titulo, baka dun pa lang okay na ba yun? O hindi pa rin? Hindi pa rin okay sa'yo yan? Yung mga pledges na umabot na ng trilyon, o hindi pa rin okay?
Yung inutang natin nung year na 2023, binayaran din natin. Inutang natin, binayaran din natin. Yun ba hindi enough sa'yo? Does that, it's not enough for you na para ma-prove na meron tayong pinagkakakitaan? No. Yung pinagpayuhan si Duterte na iwasan masyado yung fentanyl. Yung ba hindi enough sa'yo? Hindi ba malaking achievement yun? Tingnan mo. Pagkatapos ng rally, nung sinabing huwag ka na mag-fentanyl, tingnan yung doktor. Mukhang chinekap ng doktor. Pagdating to, medyo tumino eh. Oh, yung ba hindi pa rin thank you? Oh, yung mga bahay na pinatayo. Oh, let's say 1 million yung promise. Tapos na ba? Wait lang. Wait lang. Oh. Hindi pa rin thank you yun? Ikaw lang eh. Yung namigay ng ano sa mga magsasaka, binayaran yung mga utang nila, hindi pa rin enough yun. Ngayon, yung parating natin mga ano, hindi pa rin okay yun, yung mga submarines, jet fighters, helicopters. Hindi pa rin enough sa iyo yun. On the other hand, andun yung FL Lisa namin. No? Na marami ring projects. Di ba, Ma'am Sarabi S? Kami hindi mauubos. No? Hindi mauubos. Wala. Ha? Yung 12 nga lang, maubos mo na yun. Lumagpas lang sa 10 daliri. Kung 10 lang yun, sabihin ko, kaya kong bilangin sa daliri ko eh. Pero kung isama ko yung paa, wala, mabibilang. Nung di mauubos, sinungaling kang badong ka. Pa dyan yung mga wala pa dyan yung MRT pinatino. Wala pa dyan yung pinatayong naiya. Hindi ko pa nabanggit yung humanga sa atin, no? Sineryoso tayo ng mga host ng ating mga OFW. Sinere. Ang daming ang sablay dun eh. Dahil si Mocha, na DDS. Kung ano-ano pinagagawa. Naalala mo yun sa Kuwait? Hindi mo naalala? Tanga ka? Di ba? Oo. Nga ka. Tanga ka eh. Maraming kapalpakan. Maraming kapalpakan. And it's the longer it runs, mas maraming nadidiscovery. Sad to say. No? Mukhang yung pinaka most popular na presidente natin is mamamatay na popular sa kabulastugan. Mas ganun yung magiging kalalabasan. Sana makabawi pa. Kung itong yung pagbabago ni sorry, napindot ko lang badong. Sorry. Pero kung itong simula na to yung statement na pagbabago ni kung magagawa ni Digong na magtuloy-tuloy na magbago, I hope, no, kasi kung tutusin, basta saka na ako manawagan pag tuloy-tuloy na siya nagbago. Magkaroon pa siya ng opportunity, at least ma-redeem niya yung sarili niya, no, bago siya mamatay. And I think it's malapit na malapit na. No, sana wag na siyang abusuhin ng mga kamag-anak niya, ng mga kaibigan niya, ng mga gustong tumakbo. Sana wag na siyang abusuhin, pagpahingahin na. Ilibing na. Sa bayani, sana ilibing sa libingan ng bayani. Para quits. Hindi, pero really, yung concern ko nandun for PRD. Okay na. Sana nag-enjoy kayo dun sa topic natin and dun sa mga natin.